And for you to be updated mga kasambahay, every 4th week of April ay naideklara ang Head and Neck Consciousness Week taon-taon. Ang tanong, bakit nga ba ito ginagawa? Para po sa detalye, panoorin po natin ito. Ang Head and Neck Consciousness Week ay idineklara sa Pilipinas noong 2008 sa pangunguna ng the Philippine Society of Otolaryngology and Head and Neck Surgery and the Department of Health upang magbigay kamalayan kung ano ba ang tamang pamamaraan pagdating sa diagnosis, management at early prevention ukol sa cancer sa ulo at leeg. Dahil ang head and neck cancer ay pangatlo sa pinakakaraniwang uri ng cancer sa bansa. Maraming pagkakataon din na ang mga Pilipino ay walang proteksyon sa environmental factors tulad ng environmental toxins, chemicals, pollution, smoking, at alcohol. Idagdag pa ang improper nutrition na siyang dahilan kung bakit humihina ang ating immune system. At syempre mga kasambahay, amin na rin sasamantalahin dahil ang atin pong pag-uusapan ngayong araw ay may kaugnayan naman sa mga sakit na maaari nating maramdaman sa ating lalamunan or throat. Ito po ay ang tonsillitis, pero mas pagtutuunan natin ng pansin ang kondisyon pagdating po sa mga bata. Di na natin patatagalin pa, and it is with great pleasure and excitement to welcome our guest to share her valuable insights about pediatric tonsillitis. Let us welcome Dr. Claydine Marie Antoinette Barrientos, a pediatric ENT specialist from Makati Medical Center. Good morning, Dr. Claydine, and welcome to Doctors on TV. Good morning. Thank you for having me. Yeah, and pwede rin pong batiin ng ating mga viewers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. And ito, Doc, no, alam natin very common to sa mga bata, no? And ito po, para mas maliwanagan pang ating viewers, ano nga ba, pag sinabing tonsillitis, whether pang bata or adult, what exactly is tonsillitis? Well, tonsillitis is an infection. So, there's an infection in your tonsils, causing problems like fever and sore throat. I see. And di ba pag sinabing tonsillitis, may itis sa dulo, so does it involve pamamaga? Oo. Basta't itis in medical terms, lagi yan infection or inflammation ang dahilan kung bakit may itis sa name ng disease entity. And since tonsillitis, so this is infection, inflammation of the tonsils. I see. And can this be, di ba sabi natin, alam natin maraming tonsils but can this be, mas common ba yung lagi nating nire-refer dito sa lalamunan? Yes. All in all, we do have 6 to 7 tonsils, no? Pero ang pinakamalaki kasi yung nakikita natin dito sa lalamunan natin eh. So yun usually yung tonsils na laging infected. I see. Di ba pag pag pinabuka natin ng, okay na, kahit sino, mga individuals, pag tumingin sila sa salamin, tapos binuka ng malaki ang bibig, di ba may bell sa gitna? Ito yung nasa gilid, yung tonsils, tama? Okay, para at least oriented yung ating mga viewers. So, okay, and Doc, ito, ano yung usually mga sintomas pag sinabi natin na may tonsillitis ang isang pasyente? Usually patients would come in with fever, okay? Tapos masakit yung lalamunan, so masakit when they swallow, medyo nahihirapan silang lumunok dahil sa pain, tsaka may swelling na feeling sa throat nila. Meron iba, it also comes with cough and colds, ubo-sipon, so minsan kasama rin siya sa tonsil infection. I see. Okay, and kanina na-mention natin, di ba, may tonsillitis sa bata, meron din sa mga matatanda. Okay, so nag-iiba pa ba yung presentation nito pagka, depende kung anong edad ng pasyente? Well, actually, it's the same. Pareho lang siya whatever age group. It's just that mas madalas lang siyang nakikita sa mga bata. Mas madalas na ang nagkaka-infeksyon ng tonsils nila is children. Bakit ganun, Doc? Mas mababa kasi yung immune system ng mga bata. So, yung basic immune system nila, medyo hindi pa ganun ka-mature. Kaya kadalasan yung kanilang tonsils mabilis ma-infect. Okay, so you've been mentioning about infection, presence of infection, no, Doc? Ito ba'y nakakahawa? Is this contagious? Yes, it is. Oo, nakakahawa siya. And also, yun yung isang reason kung bakit madalas siya sa bata kasi pag pumupunta sa school,
minsan hawa-hawahan sa school. Oo nga, lalo na sabi niyo kanina, pwede may kasamang cough and cold. Yes. Ang mga bata pa nang pag nakaubo, minsan di pa nakakapag-cover, di ba? Oo. Siguro, ganun din ba yun, doktora? Kaya siguro hawa-hawa mga bata pag umubo, o di kunyari hawak ang, ng kamay, hawak ang bola, tapos pasa-pasa. So, ano po yung usually mode of transmission? I mean, of course, syempre may droplets, and usually, ano yung most common? Paano nila na ililipat, na ihahawa sa kanilang mga kalaro? Respiratory pa rin yan eh. Kaya ang main na problema talaga sa bata is usually respiratory tract problems eh. Part kasi yung tonsils, nung nandun siya sa may respiratory tract natin eh. So, sa hangin siya talaga nakukuha. I see. Okay, so yung dahilan kung bakit talaga mas nakakahawa. I see. And doktora, pwede nyo ba i-explain, if ever tonsillitis po sa mga bata, madalas, diba sinusumpong nito, no? Ano po yung, bakit sinasabi, diba, na pwedeng ma-affect ang puso? May specific type ng tonsillitis na yung bacterial yung nagkakause, and may specific bacteria na pwede kasing mag-complicate siya sa heart or even sa kidneys. So, it's a common but rare. It's a rare complication of yung bacterial tonsillitis talaga. Okay, and actually I can relate with that kasi ako lumaki ako na lagi may tonsillitis, and yun nga, it has complicated my heart then, if I just may share, no. And ito po, so Doc, pagka kunyari ganito, kailan natin sinasabi na mas, seryoso itong tonsillitis na to dahil baka pwede mag-complicate sa heart, even if you mentioned na this can be rare naman talaga, pero itong mga apektadong kakaunti na posyento, Doc, so paano natin pipigilan na sila yung parang magkaroon ng involvement ng heart o kaya ma-affect din ng kidneys? It always starts kadalasan viral eh. So, ang viral infection, malalaman mo yan na medyo viral siya if may kasamang ubo-sipon, yung parang yung katawan mo, medyo yung may mga muscle pains, joint, yung parang trangkaso. Oo. Pero yung bacterial type of tonsillitis kasi, talagang pain of the throat lang eh. Talagang sore throat lang. Wala kang ubo-sipon. Fever, medyo nasa 38, 39 talaga yung fever mo na hindi nawawala. And then, very painful yung throat mo. Tapos may makikita yung parang puti-puti. Yung tinatawag natin na exudates dun sa tonsils mo. Parang nana yan. Parang nana. So, usually yan, that's a bacterial infection. Yung bacterial infection, yun yung merong chance na pwedeng pumunta sa mag-cause ng heart problems, no? Pero kadalasan yun, mangyayari yun if hindi siya matitreat agad-agad. So, proper treatment, proper timing of treatment, yun yung kailangan natin para hindi pumasok sa mga komplikasyon in the heart and in the kidneys, yung tonsil infection. I see. And na-notice natin kasi, Doc, bakit nangyayari iba pag nagka-tonsillitis? Sabihin, hindi nga ako nag-antibiotic dun eh. Wala naman. Okay, so parang, and then, here comes another episode ng tonsillitis, and then hindi na naman. So, kaya yun ba yung dahilan kung baka parang nagkakaroon ng komplikasyon kasi hindi naman na-manage? Ibig pwede pala yun na walang ininom na gamot, and then, basically, magagamot ang tonsillitis. If viral infection kasi siya, di ba, ang viral infection, di mo naman kailangan ng antibiotic dyan eh. Yeah. Oo, kaya ng katawan mong labanan yan, usually yan, kailangan lang ng proper supportive treatment. Pero kung bacterial infection siya, then definitely, you would need an antibiotic. Ito yung tonsillitis na sore throat na hindi talaga gumagaling. 4-5 days, talagang hindi siya gumagaling or parang lumalala. So kapag ganon, most likely, it is a bacterial infection. Kailangan yun ma-check up ng mabuti at maumpisahan ng gamot. Kasi pag hindi siya nabigyan ng proper na gamot, o kaya naggamot ka lang ng minsan, di ba meron iba pinuputol-putol yung inom ng gamot? Oo nga, hindi tuloy-tuloy. Yes, so it will be partially treated lang. Yun yung mga may propensity na magkaroon ng mga komplikasyon. Okay, so sabi niyo mas common nga ito sa mga kabataan, ano? And meron bang parang mga group of kids or ng mga bata na mas sila yung prone? Ano yung mga risk factors for having pediatric tonsillitis? For pediatric tonsillitis, ano yan eh, it's really, may mga bata na we don't really know. Wala siyang profile talaga na ito yung magkakaroon ng tonsillitis, ito hindi. So, there are really just children who are prone na sila lagi yung pinupuntahan ng infection. And definitely yan, ang titingnan natin dyan, yung kanilang immune system. Kung medyo mahina yung pangangatawan nila, yung hindi sila masyadong healthy, they are more prone na puntahan ng infection.
Ang lagi kong sinasabi sa parents, usually na patients ko is, yung mga viruses, bacteria, nasa hangin lang yan eh. Hinahanap nila sino ba dito yung mahina. 'Di ba? Yun yung pupuntahan nila kasi ayaw nilang makipaglaban dun sa malalakas yung katawan eh. Yeah. Kaya most likely there's always bata talaga na siya yung pinupuntahan ng infection kasi siya yung medyo mahina yung katawan. Okay, para at least mas mag-grow sila doon yung bacteria and mag-multiply. Okay. And eto doktora, 'di ba may sinasabi din na ayan kaya ka nagkaka-tonsillitis, inom-inom ka ng malamig. Totoo ba 'yan, doc? Is it a myth or a fact? Walang scientific basis with regards cold. Minsan nga, kami nga after surgeries of tonsillectomy, pinapainom talaga namin ng malamig kasi it has an anesthetic effect. Di ba nakakatanggal ng konting pain? It's usually the sweets that is one. Medyo yung masyadong matatamis or yung mga masyadong malalasa. Yan yung nakitaan nila na pwedeng mag-cause ng konting increase ng inflammation ng tonsils mo, which will make your tonsils more prone to getting infection. Kaya pala laging sinasabi ng ng mga nanay, ayan, kumain ka na naman ng mga tsokolate, tapos hindi ka uminom ng tubig. Ayan, kita mo, namagayin lalamunan mo. Yes. Di ba naririnig po natin yung ganyan eh, no? Okay, pero ito, pag magkaroon ng episode ng tonsillitis at nagamot, okay naman po. Definitely, this isn't a lifetime condition. However, yun nga po, merong mas madalas dapuan nung pag magkaroon ng tonsillitis. Yes. So, nagagamot siya eh. Nagagamot ang tonsillitis kasi infection siya eh. Basta proper medicine ang ibigay mo, nagagamot siya. Ang problem lang is, pwede siyang umulit. At pwede siyang, ikaw yung laging magkaroon. Kasi walang makakapagpigil ng pag-ulit ng infection. I see. Okay, and of course, the immune system needs to be laging mataas. Yes. Okay, para hindi magpaulit-ulit sa'yo. Yes. Okay, so diba kanina sinabi natin yung about sweets, no? Kaya siguro din talaga mas common sa bata. Kasi apart from dun sa sabi nyo kanina, bagsak yung immune system, di ba sila yung mababa yung immune system. Naku, lalo na ngayon, puro mga gadgets sa mga bata na pupuyat, di ba? Totoo. Yeah, okay. And so basically, siguro, dahil mga bata din yung mahilig nga sa ganito. Now, speaking of bata, Dok, gaano kabata? I mean, ano yung youngest age so far na pwede magkaroon ng tonsillitis? Ang tonsils kasi natin, at a certain age, lumalaki yan eh. Usually yan mga 4 to 4 years old, 4 to 7 years old, lalaki talaga yung tonsils mo kasi part siya ng normal defense mechanism ng katawan eh. Since ito yung timing na dumadalas yung oras na nasa labas yung mga bata, hindi na sila lagi nasa bahay, marami na silang nakakasamang ibang tao, so mas prone sila magkaroon ng infection. Yung tonsils nila lumalaki para lumaban dun sa infection. But unfortunately, sometimes also during this time, since malaki yung tonsils, at lumalaban siya, minsan siya yung natatalo, kaya nai-infect siya. So, usually yan school age yan eh. School age yung madalas na nagkakaroon ng tonsil infection. I see. Okay, so minention nyo yung paglaban, no? Yung immune defense. Okay, so, eto, sige, kung wala pang infection, walang pamamaga ng tonsils, ano bang function talaga ng tonsils, first and foremost, kasi para mas maintindihan din ng ating viewers? Yung tonsils natin, it is part of the body na tumutulong dun sa immune system para lumaban against infections. And specifically kasi nga, respiratory tract ang maraming infection, nandun siya sa area kung saan dumadaan yung hangin. So, meron siyang parang yung tinatawag namin na ring. So, nakaikot siya doon para siya yung sasala dun sa hangin, aalisin nyo yung infection dun sa hangin, para yung hangin na papasok sa katawan mo, Malinis. free of from any infections microorganisms. siya. Oo. Okay, So, but in yun the yung event work. na magkaroon ng tonsillitis, ano lang ayun yung itsura niya, Doc? So, ang nangyayari kasi doon minsan, dahil siya nga yung sumasala ng infection, unfortunately, siya yung nai-infect. So, pag na-infect siya, ang nangyayari sa kanya, mamamaga siya, mamumula, and then yan na yung magkakaroon ka na ng mga simptomas ng fever, tapos yung parang pag lumunok ka, merong nakabara, and merong pain kang mararamdaman pag lumulunok ka, kasi nga, nagkakaroon na siya ng inflammation and infection eh. I see. So, but in the event na kunyari, ang isang bata na naglalaro lang, may makasamang kalaro na iyan ay may tonsillitis, okay? So, usually, ganong katagal yung incubation period? Ibig sabihin para
kumbaga nakakuha siya and mag-manifest sa kanya magka-tonsillitis, usually ilang days ang pwedeng abangan? Di ba alam natin pag infection, even prior to symptoms, medyo contagious ka na eh. Yun yung problema natin. Oo Kaya nga ang bilis niya talagang kumalat eh. Pero with tonsillitis kasi, if you are already taking medicine 2-3 days, hindi ka na contagious. Oo. So, okay ka na. Pwede ka na makipaglaro sa ibang bata. Pwede ka na makipag-communicate sa ibang bata. But before that treatment period, nakakahawa ka. Nako. Oo. Kaya ang hirap mapigilan ng tonsillitis eh. Kasi hindi mo alam kung sino yung meron. Pwedeng yung kalaro mo, meron na palang siyang tonsillitis, pero hindi pa niya masyadong nararamdaman. So, yun yung problema ng mga infectious processes. Naku, sana kaya yung mga nanay out there, wag na natin papasukin yung mga bata para at least hindi rin magkahawa-hawa ng iba. Diba? Kasi, can it happen na kunyari, say for example, they're like 10 in a group of kids, no? May isang infected, nahawa niya yung, say for example, nahawa niya yung close, yung best friend niya. So now, naikot lahat yun. Pwede bang bumalik sa kanya yung same ano na yun? Yan siya, naggamot na siya. And then, basically, dahil di ba, it takes some time eh, no? So, naikutan na lahat, tapos parang pwede siya naman ulit yung re-expose, pero this time around, magaling na siya. Pwede ba niyang makatch ulit yung infection, Doc? Yes. Yun yung problema doon eh. Hindi siya kagaya ng, kunyari, yung tigdas. Diba? Pag nagkaroon ka once, never na. Yun na yun. Ang tonsillitis kasi, you can have it frequently. You don't have, parang, I mean, there's no recall, walang memory. Walang memory. Na pag nagkameron, hindi. Okay, so that's the sad part. Yes. But at least mas madali namang gamutin ng tonsillitis. True. Okay, pero ito, Doc, no, is this a myth or a fact? Pag daw po paulit-ulit na namamaga yung tonsils, o yan, no, nagkakaroon ng tonsillitis, pwede daw magkaroon ng halitosis or yung bad breath? Yung halitosis, usually yan, ang main cause niyan talaga is poor oral hygiene. So, yung recurrent tonsillitis kasi, minsan the reason bakit nagkakaroon ng halitosis is, minsan yan kasi nga ayaw mo lumunok eh. Yeah. So, hindi ka iinom masyado ng water, yung eating habits mo medyo a little different. So, yung moistening tsaka yung lalamunan mo, nagiging very dry. And if very dry siya, may tendency siya talagang mag-cause ng konting bad breath. Because of the bacteria. Yes. And then, definitely, kung merong nana, di ba, ang nana may certain smell din yan na ilalabas eh. So, yun yung mga nagkukos ng Actually, sa amoy naman is the bacteria, di ba? Na nagkukos even sa kilikili. It's not the pawis. It's the pag maraming pawis, maraming may kakabacteria, that's when yun na nangangamoy. So, ganun din sa bibig. Yes. Especially that, naku, makasambahay, primarily, ang pinakamadumi talaga sa atin ang bibig. Kasi kung ano-ano yung pinapasok na pagkain ho dyan, di ba? Yes. Okay, and we don't even know kung kamusta ang preparation, kung malinis. Yan. And then, of course, kung hindi pa very, regularly nag-toothbrush, okay, or hindi nag-gargle, okay, so you expect talaga na, nagkakaamoy dyan. So, basically, hindi siya sa tonsillitis. Hindi siya, po pwede siya mag-contribute. Okay, so yan muna, Doc, no? Hinay-hinay muna tayo. At marami pa tayong pag-uusapan kaya, Doc, we will pause for a short break at pagpapatuloy po natin maya-maya ang ating discussion. Kaya makasambahay, dyan lamang kayo at magbabalik pa rin po ang Doctors on TV. Welcome back, mga kasambahay! Before we continue our discussion, we'd like to invite you to follow and subscribe to our social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/doctorsontv and like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/@UNTV News and Rescue. Maaari niyo pong balik-balikan, mga kasambahay, ang mga episodes ng Doctors on TV sa aming Facebook page at YouTube channel. Naku, kaya after liking and subscribing, i-share nyo na din po sa inyong mga friends and family. Naku, dahil napakahalaga po ng pagkakaroon ng awareness tungkol sa kalusugan. At para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, still here with us is Dr. Claydine Marie Antoinette Barrientos, a pediatric ENT specialist from Makati Medical Center. Dr. Claydine, dako naman tayo ngayon sa mga diagnostic measures and treatment. Eto po, ano-ano po ba yung mga laboratory tests na kailangan para lang ma-confirm na may tonsillitis? For tonsillitis, usually, it's a clinical diagnosis. Makikita mo talaga yan kung tonsillitis siya. Now, definitely may mga
PE findings ka and history na magsasabi sa'yo kung viral or bacterial infection. But if let's say medyo questionable yung diagnosis, then some would get blood test para ma-check yung WBC counts to tell you if it's more of a bacterial or a viral infection. But otherwise, we really rely on yung medical eye. Clinical eye, yes, that clinical eye to see if bacterial ang cause niya or a viral cause. So basically, kita mo na rin naman tsaka sa history saka technically, pag sinabi na rin na, masakit yung lalamunan pag sinilip mo pagana, so what else should you look for? Confirmed na siya. Yes. And then yun nga, like kanina, napag-usapan natin dun sa unang part ng ating programa na ito naman ay madaling magamot, no? Okay, and so basically, ito dapat mga kasangbahay, pag ganyang may nararamdaman na, nagko-complain na yung mga bata, di ba tuturo lang, minsan yung mga batang hindi pa magaling magsalita, di ba? Ouchie, di ba? Pag maglulunok, ganyan. Okay, so dapat dali na kaagad sa doktor. Ang nangyayari kasi, notice ko, syempre nung dati nagte-training pa ako, no, Dok? Kalimitan, minsan pag may dumadating, pagka inaapoy na ng lagnat ang bata, talagang pagkampaga na halos magsara na yung dalawa, wala nang space para makalunok ang bata. Tapos kita mo, ang dami yung sabi nyo yung exudate, puting-puti na, no? May mga nana na. So ito po, napakaganda, napaka-importante na dalhin sa inyo kaagad ang mga bata kung may ganyan nararamdaman. Oo. Lalo na usually yan talagang pag may fever na hindi nawawala, 2-3 days na hindi nawawala yung lagnat, tapos maga yung tonsils. Pag tiningnan mo talaga kung meron yung nana, definitely kailangan ipa-check yan. Kailangan tingnan din, kunyari yung bata hindi makakain, o kaya yung activity medyo bumababa, hindi na ganun kalikot. Ibig sabihin yan, merong grabing infection na nangyayari. At kailangan mabigyan ng tamang treatment. I see. And ano po yung pwede mangyari pag dinelay na ng dinelay yung treatment? Pag hindi kagad dinala sa inyo, and then, hindi ba kagagaling naman, tas sobrang matagal, it has been left untreated for so long already, what can be the possible complication? Usually, pag viral infection, malalaman mo yan within 3 to 5 days, gagaling yung bata. Mawawala yung lagnat, di ba? So, kung hindi talaga nawawala yung lagnat, most likely, merong bacterial infection yan eh. And ang bacterial infection, hindi yan gagaling unless talagang bigyan mo ng antibiotic. Ang mangyayari kasi nun is lalala yung sakit. And ang tonsillitis nga, ang complications na pwede niyang gawin is either yung nana kumalat dun sa loob ng bibig mo, dun sa ibang areas ng bibig, or meron ka ng infections na pwedeng pumunta sa heart o kaya sa kidneys. So dapat hindi na iniintay yung na umabot pa sa ganyan. Yes. Okay. And so does it suffice to say na talagang curable naman 'di ba si tonsillitis, yes, na Doc? Pero however, okay, so in the event na ano yung po pwede, like kunyari nasa viral phase pa. Okay, 'di ba yun ang unang nakakatche, viral ang sanhi, okay, virus po. Okay, ano po yung dapat ginagawa ng magulang sa anak para at least kahit papaano wag na magkaroon ng secondary bacterial infection? Usually kapag viral infection, whatever viral infection, no, kailangan niyan pataasin natin yung immune system natin eh. Kailangan lumakas yung katawan kasi yung katawan mo yung lalaban. Oo. So kailangan diyan talaga yung proper eating habits, no? And then lots of water, yung rest. Importante 'yon. Kailangan natutulog ng maganda para lumakas yung katawan para makalaban. And then, yung supportive treatment lang with yung mga gamot natin like paracetamol. Kung nilalagnat, or para sa pain din sa bata. Pwede rin siya sa pain or sa inflammation, no? And then, definitely, kapag medyo hindi siya gumaganda within 2-3 days or parang lumalala, then kailangan na siyang ma-check kasi most likely, hindi lang siya viral infection, baka may mas grabing sakit na nangyayari dun sa katawan ng bata. I see. How about, do you also recommend na mag-gargle ang bata? Though, minsan iba bata hindi pa kayang expected mag-dura. Yes. Okay. Ang main problem with gargle kasi sa mga bata, number 1, yun nga baka ayaw nila yung lasa or hindi sila marunong mag-gargle. Kasi kung iisipin natin, if it's a tonsil problem, kailangan mo mapaabot dun sa lalamunan. Yes, dun sa may bandang loob Hindi siya dito lang sa bibig. Hindi siya sa may ngipin lang. Kailangan talaga yung gargle na hanggang dun sa may dulo ng lalamunan. So, hindi lahat ng bata kayang gawin yon. Yeah. Pero kung kayang gawin, then
that would really be very helpful. Kasi I nga, see. makakalinis siya eh. Di ba may mga mouthwashes ngayon na sinasabi nila meron silang antiviral, antifungal, antibacterial activity. So, pwede siyang makatulong na makapag-prevent ng pagpunta ng bacterial infection. Pero kung hindi kayang magmumug kasi ng bata at malunok nila yung gamot, problema din yon Malulunok kasi pa nila. hindi nila pwedeng iswallow yon eh. Yeah. So there are some studies saying and pinagagawa yon yung tubig na may asin. Oo nga daw. Oo, yan, pinalulunok. Kasi kahit igagargle mo yan, kahit malunok mo naman ng konti, okay lang kasi it's Edible, water yeah. and salt lang naman eh. So, pero ang sinasabi kasi no, nakakatulong siya dun sa pag-ayos ng, yung pag-alis ng inflammation. Oh, sabi din nila siguro, Doc, gawa daw ng angang asin. Okay, itong solution, pag nagtimpla ka lang, maligamgam, tapos sagyan mo lang ng kaunting asin, no? Ito daw asin, takot kasi dyan yung bacteria, yung streptococcus yata na ano, pag helophobic, takot sila sa asin, that's why. Kaya lang sana mga nanay dyan na nanonood, pag sa bata, kanawin nyo naman muna. Kasi I remember, nag-try ako niyan eh, hindi ko masyado natunaw. Nasa mid pa ako, naubo pa ako, di ba? So, okay, so we do not want that, Yes. di ba? Okay. And ito, Doc, we also would hear surgical intervention. Kailan nire-recommend na, naku pa, surgery na natin? Ano ba yun? When you say surgery of the tonsils, what exactly does it mean? When we say tonsillectomy, which is the surgery that we do perform, it's removal of yung dalawang tonsils dito sa gilid ng lalamunan. In children, sometimes we add one tonsils in the back of the nose. You add? Oo, tinatanggal din yun. Oo. So, apart dun sa dalawa nasa gilid nung belt, meron Oo, pang isa sa likod? Sa likod ng ilong, in bata. In adults, wala na yun. Okay. Oo. It's a procedure na rin-recommend namin kapag sobrang dalas yung tonsil infections. Meron silang criteria na sinasabi na if it is 7 times in a year or 5 times in a year na 2 consecutive years, o kaya 3 times in a year for 5 years, then you are a candidate For tonsillectomy. for tonsillectomy. So with that, because of this criteria, para mas mag-gauge kung talagang that procedure is indicated sa particular pasyente na to, dapat yung mga magulang, kinikip track kung nakakailan. Yes. Lahat naman ngayon naka-cellphone na, di ba? Oo. Ilagay na lang sa notes. Kasi it's hard to keep track kung kunyari you're actually trying to measure kung kunyari ilang consecutive years, you would even forget that. No? And yung sinasabi namin na tonsil infection, a bacterial infection. Hindi may ka-count yung viral. Just the bacteria. Oo, just the bacterial. But dapat ang pumunta counted sa inyo, numbering. sa mga ENT, okay, Yes. okay, sa pediatrician, para at least tama yung diagnosis. Oo, kailangan documented talaga na bacterial infection. And usually ito yung may mga puti-puti, Yung may Doctor. Ito ba yung puti-puti. tinatawag na peritonsillar abscess? Or iba pa? Iba pa yung peritonsillar abscess. Peritonsillar abscess is a complication of tonsillitis. Di ba usually yung nana, yung exudates nasa labas lang? Yeah. Ang peritonsillar cellulitis, yung nana mo, nandoon sa ibabaw nung tonsil mo. Kaya makikita mo yon yung parang area nung palate. Kung saan nandun yung bell. Palate is yung alangala. Oo, yung alangala. Kung saan nandun yung bell, yung uvula. Yun yung namamaga. Tapos may nana dun sa loob. So, yung nana na pinudus ng bacteria, kumalat na siya dun sa surrounding structures. Kasi hindi ng kagad tonsil. napagamot. Yes. Kaya kumbaga long-standing na yung tonsillitis. That's why nangapit bahay na itong bacteria. Kumalat na yung Okay, bacteria. Pero nako. may iba rin na hindi rin namin alam kung bakit. Talagang hindi naman madalas nagto-tonsil infection, pero biglang may peritonsillar abscess na kaagad. So it's a case-to-case basis din. And then, eto doktora, yung about kanina sa tonsillectomy, no? How do you go about the procedure? Ano yung mga preparation, and then how does the procedure last? I mean, how long does the procedure last? For tonsillectomy, definitely as with ibang surgeries, we need the clearances, di ba? Kung pedia patient, pedia clearances to check on the lungs, the heart, kung kakayanin nila yung anesthesia, because tonsillectomy is performed under general anesthesia. Kasi nasa head area. Oo. Sabihin, tulog yung pasyente. Tulog yung pasyente. Kasi mahirap siyang gawin ng gising kasi nakabukas yung bibig mo for
for the procedure. But speaking of the procedure, how long does it usually last? Yung Usually procedure? mga 30 minutes to 1 hour. Ah, I see. So, hindi siya ganoong katagal. It's fairly fast, lalo na ngayon with a lot of the new technology na mga machines na available. We can perform the procedure shorter than before. I see. Kasi nga, ang dito yung blood loss, kailangan konti lang, hindi masyadong matagal kasi nga general anesthesia siya. I see. So, the procedure doesn't take very long. And then after the surgery, usually, para kang may tonsillitis. Kasi may tinanggal kami dun sa lalamunan mo, so masakit. Paga siya for a while. Oo. How long pa po ba yung downtime? We always tell our patients na kailangan niya naka-soft cold diet. So, bawal yung masyadong mainit, bawal yung mga medyo matitigas. Kasi pag tinamaan mo yung bed, wala kasi kami sinusuture dyan eh. Ah, tanggal lang talaga. Tanggal lang talaga. Iniiwan mo yung bed ng tonsil, which is muscle. So, hihintayin mo lang yung mag-heal. Hindi katulad ng ibang surgery, after mo may tanggalin, tatahiin mo. mo. Ito talaga, tanggal lang pala. Tanggal Kumbaga, lang siya. ni-scrape off Oo, lang. tinatanggal lang namin siya. So, meron kang open wound na nandoon, na you wait for that to heal. Kaya kailangan sa kanya, medyo wag masyadong mainit kasi Mas masakit. magbi-bleed yan, tsaka mas masakit. Tapos wag siya kailangan tinatamaan kasi pag natamaan ng sugat, di ba, magre-bleed. So, dapat soft diet. Soft cold diet yan Soft for cold at diet. least 1 week. I see. And then, after 1 week, mabilis naman ang recuperation na, tuloy-tuloy na. Usually yan, within that week, nag-heal yan eh. Na-notice ko, mas mabilis maghilom ang bata kesa sa mga older, no? So, mas mabilis yung recovery period ng bata. The pain is dependent. Meron iba 24 to 48 hours, wala ng pain. Meron iba medyo 3 days, 5 days, may pain pa rin silang nararamdaman. Meron iba nga after a week, meron pa rin konting pain. The pain is usually dependent, pero we give pain medications for just to treat the pain. I see. And ito, doktora, no, di ba, sabi nyo, hindi walang sinuture, tinanggal lang. Hindi ba nag-regrow, hindi nag-regenerate ang tonsils? Hindi. Ah, hindi. Oo. Okay, so pag tinanggal yan, siya, talagang you do not expect tonsillitis to happen in the area na. Yung tonsils na dalawa. Yung doon sa dalawa. Kasi may iba pang tonsils, may ibang diba? tonsils. So, pwede kang mag-tonsillitis dun sa ibang part tonsils. na. Kaya, if kunyari nag-tonsil surgery ka, nag-tonsillectomy, it doesn't mean never ka nang magkaka-sore throat or never ka nang magkakaroon Kasi may iba pa. Dahil may ibang tonsils na pwede naman yun yung ma-infect. Pero kanina sinabi nyo kasi kaya mas common yun nandito sa lalamunan is because dyan yung daanan ng hangin and one of its function would be to filter the air that comes in. Okay, para at least kumbaga mas malinis, free from microbes before that air even reaches in the lungs. Yes. Okay, so pero ibig sabihin yung iba hindi naman mas common ito talaga yung nasa throat. Oo. So but pag tinanggal na siya, so mas slimmer na yung chance na magkaroon ng tonsillitis sa ibang part. Tama po ba? Oo. Kaya I definitely, evidences show, after tonsillectomy, you do get a decrease in the number of times na nagkakaroon ka ng throat infections. Ah, okay. That's nice. Okay. And may dapat bang katakutan pagka magpapatonsillectomy, doktora? Well, the usual, alam mo naman, when it's surgery, Especially if it's under GA. yes, under general anesthesia, you do have problems that are related to the surgery itself. With tonsillectomy per se, ang main complications namin dyan is bleeding is one. Kasi nga, wala kang sinusuture dyan, open wound yan. So, yung open yung mga blood vessels mo. So, meron kaming iba na nagbi-bleed, na nahihirapan kaming i-control. Meron iba after a few days, kailangan namin ibalik sa surgery para i-control yung bleeding kasi nagbi-bleed siya ulit. So, it's really bleeding that is our main problem when it comes to tonsillectomy complications. But it's from the nature or secondary to the nature of the surgical procedure. Yes. Okay, hindi naman kahit sino gumawa, kahit saan ginawang ospital, yun talaga siya dahil wala nang kailangan tahiin. Yes. Okay. And ito, doktora, because tatanggalin na yung tonsils doon and we mentioned a while ago that this has something to do with the immune system. Based dun sa studies, I mean, in your practice, may iba pang palang downside pag pinatanggal siya. With the immune system naman kasi, since there are 4 more tonsils that are left,
So it has been noted na yung 4 na naiiwan, siya yung gagawa ng trabaho ng tinanggal. Kaya pwedeng alisin yung tonsils, no? It doesn't, yung ibang patients tinatanong kung mag-iiba yung boses nila. Oo nga pala, paano yung mga singer na mga katulad namin? Kamusta, na-affect ba yan, doktora? So, since walang role yung tonsils with voice production, hindi na-apektuhan yung boses. Only after the surgery, minsan pag para kang pag nagsasalita ka, di ba? Pa? Oo, parang yung boses mo yung parang may pagkain ka sa loob ng bibig habang nagsasalita. Yeah. Dahil maga yung structures. Pero eventually, pag nawala na yung pamamaga, your voice will become better. Pero with voice production, wala siyang role, no? So, wala siya i-cause na problema doon. For your immunity, merong ibang magko-cover. But I usually tell parents of my patients is like yung tonsils kasi parang bodyguards eh. 'Di ba? Kunyari, kailangan mo ng bodyguards. 'Di ba mas maganda yung madami? Yeah. Kesa sa konti lang yung gumagawa ng trabaho. That's why with regards to tonsils, mas maganda yung strong sila lahat. Para kung may makalusot dito, may susunod pa. Di ba? Meron talagang sa lahat ng paligid mo, merong nagproprotekta mga walang microbe na makakalusot. Nakalusot ka sa una, hindi, meron pang susunod, di ba? Okay, but nabawasan. So, syempre, medyo, much better pa rin na meron kang tonsils. But of course, in the event that tonsillectomy is indicated dito sa isang particular patient, definitely, the benefit would outweigh the how do I say that? The disadvantage? Yes. Okay. So walang dapat ikatakot, doktora. Wala. Okay, naku doktora, ang ganda. I mean, di ba alam natin, napaka-common talaga ng tonsillitis. Naku, makasangbahay, naku, kaya dapat talaga pag may naramdaman ng mga bagets, di ba? Kailangan ng mga bata, pag may naramdaman, huwag natin i-ignore. Okay, and pabisitahin natin kagad po sa ating mga friendly doctors. So with that, doktora, baka meron pa kayong ibang health advice that you would want to share sa ating mga viewers. With regards mga bata, no, ang kailangan talaga natin dyan primarily, palakasin yung katawan nila. So as parents, I'm a mom as well, no? As parents, ang kailangan natin magawa is yung mga anak natin kailangan healthy. So, kahit mahirap, kailangan natin pakainin sila ng maganda. Kailangan kumakain sila ng well-balanced diet. Prutas, gulay should come in, no? Kailangan uminom sila ng water. Kasi yung water, sabi nga natin, madumi yung bibig. So, kailangan lagi yan nahuhugasan. Lagi siyang moist, no? So, kailangan lagi nadadaanan ng tubig. Kailangan natutulog sila ng tamang oras. Kailangan nag-exercise. Kasi kung nandoon yung basic na yon, lalakas yung katawan nila, magiging healthy sila. Makakalaban sila dun sa lahat ng infectious processes na nasa paligid. And hindi mahihirapan yung tonsils nila. So, pag hindi nahirapan yung tonsils nila, hindi siya magkakaroon ng infection. At as mentioned, hindi nila kailangan ng gamot, hindi nila kailangan kami for the surgery. And it's better for our children kasi nga parang nakakaawa din naman ng bata pag kung pag may sakit, lagi umiinom ng gamot. Diba, ayaw nilang uminom. Kasi hindi talaga maganda ang lasa ng gamot eh. So, yun yung way para maiwasan nila yung infection eh. Walang iba eh. So, kailangan talaga na magawa natin. Preventive talaga. Very well said, doktora. And with that, baka meron kayong gusto yung imbitahan ng ating mga viewers to visit you here at Makati Med and batiin nyo na rin yung inyong kiddo. Yes. So, I have 4 kids. So, Buti hindi ka tumataba, doktora. You're very fit, ha? Thank you. Sana all. So, and then, I do have clinic only here in Makati Medical Center since I'm more of a mom. So, sa mga magulang dyan, no, pag unfortunately nagkakasakit yung mga anak natin, kailangan natin silang tingnan. Kung talagang yung lagnat hindi nawawala, and then medyo nanlalata sila, o kaya hindi sila makakain, dalhin sila sa aming mga friendly doctors ninyo. Ayan, thank you very much. Once again, Dr. Claydine Maria Antoinette Barrientos, a pediatric ENT specialist from Makati Medical Center. We hope makasambahay kayo po ay maraming natutunan sa ating episode. Let this be your guide to adopting a healthy lifestyle. Place your health above busy schedules and prioritize proactive self-care to ensure your well-being. By making these small but constructive changes, you can enjoy a healthier and more fulfilling life. And with that, may pag-uusapan pa po tayo mamaya sa pagbabalik po yan ng Doctors on TV.
nagbabalik po ang Doctors on TV. Dako naman po tayo sa kalusugang pambata. Maaari bang magkaroon ng abnormality sa voice box in newborn babies? Para po sa detalye, panoorin po natin ito. Magandang umaga mga kasangbahay. I'm Dr. Katrina Flor-Cruz Dacanay, your pediatrician for today. Ang laryngomalacia ay isa sa common cause kapag maingay ang paghinga ng ating sanggol. Karamihan sa mga cases, ang laryngomalacia sa sanggol ay hindi seryosong kondisyon. Ngunit napakahalaga na gawin agad ang diagnosis nito habang bata pa. Dahil maaari itong makaapekto sa maraming aspects ng growth at development ng bata. So let's start our discussion now. Ang laryngomalacia ay isang kondisyon na nakikita sa mga babies pagkapanganak pa lamang. Sa kondisyon na ito, malambot ang mga tissue sa ibabaw ng larynx or ang voice box sa lalamunan at naiipit ang daluyan ng hangin sa lalamunan. Dahil dito, ang baby na may laryngomalacia ay may maingay at high-pitch na paghinga. Karamihan sa cases ng laryngomalacia ay kusang nawawala by the time na 1-year-old na si baby. Ang laryngomalacia ay karaniwang nangyayari sa mga babies. Around 50% ng mga bagong panganak na sanggol ay pwedeng magka-symptoms sa unang linggo pagkapanganak. Ang pinaka-common na symptom ng laryngomalacia ay ang stridor. Ito ay ang maingay at high-pitch na tunog tuwing nag-i-inhale si baby. Pwedeng lumala ang stridor sa unang mga buwan ni baby, ngunit ito ay pwedeng mawala ng kusa sa unang taon. Karamihan sa mga babies na may laryngomalacia ay walang problema sa paghinga or pagkain. Sa mga mild cases, pwedeng lumalakas ang tunog ng stridor kapag si baby ay nakahiga, natutulog o kaya umiiyak. Pero sa severe cases, sobrang lakas ng tunog ng stridor at ito ay pwedeng may kasama na hirap sa paghinga, hirap na lumunok si baby, apnea o yung tumitigil ang paghinga habang natutulog, cyanosis o yung pagiging blue ng lips, aspiration ng food papunta sa lungs, poor weight gain at acid reflux. Around 90% ng cases ng laryngomalacia ay gumagaling ng kusa. Pero sa severe cases, pwedeng magsagawa ng surgery depende sa evaluation ng inyong doktor. Kung si baby ay may laryngomalacia at siya ay nahihirapan kumain, pwede siyang bigyan ng mas malapot na pagkain. Nakakatulong din ang pag-position kay baby na natutulog ng nakadapa pero dapat nakabantay si mommy. Laging kumonsulta sa inyong doktor upang kayo ay mabigyan ng karampatang payo. And that's it mga kasangbahay. I hope marami kayong natutunan sa araw na ito. As always, please consult your pediatrician for your baby's health. Thank you again for watching today's episode. I'm Dr. Katrina Flor-Cruz Dacanay. Please follow me in my Facebook page, Dr. Katrina Flor-Cruz. Subscribe to my YouTube channel, Dr. Katrina Flor-Cruz. And I also have my TikTok and Instagram pages, katrinamd.ph. Thank you everyone and see you in our next episode. At para po mas mapangalagaan natin ang ating kalusugan, aming ihahatid sa inyo dahil sa panahon po natin ngayon, marami talagang mababa ang kanilang immune system at nagkakaroon po ng mga lagnat. Kasama dyan ang pagkakaroon ng sore throat. Kaya't ilang tips ang aming ihahatid sa inyo kung ano nga ba ang mga natural remedies for sore throat. Para po sa impormasyon, panoorin po natin ito. Magandang umaga mga kasambahay. Isang interesting at napapanahong topic ang ating pag-uusapan. Ito ay kung ano ang natural remedies na pwede nating gawin kung tayo ay may sore throat. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng sore throat? Ito ay pangangati ng ating lalamunan or nasosobrahan na paggamit, lalo na kung po ang ating ginagamit activities ay ating vocal cord. So ating mga trachea, yung mga linings ng ating mga lalamunan ay namamaga or nai-inflame o di kaya po ito ay naatake na ng bakterya o mga viruses. Ito po ay naaagapan. So meron po mga natural remedies sa mga sore throat sa simula pa lamang ng pangangati ng ating lalamunan. Kung yan man ay bakterya or viruses, napakasimple. Kailangan lang po natin magmumog ng warm water na may konting asin. Yan po ang tinatawag na nating gargle o pag-iwas na para po hindi matuloy sa mas malala at meron maiwasan ang
magdami ng mga bacteria or viral or magkaroon pa ng plema or lining ng mga mucus yung ating lalamunan. Second, kung gusto niyo naman po ng mas magandang pag-gargle o pagmumog, pwede niyo naman po sa isang cup na mga tubig, pwede po kayo maglagay ng 1/4 teaspoon ng baking soda. Yung baking soda na ginagamit natin sa kusina ay pwede po nating ilagay kasabay ng isang 1/8 teaspoon ng asin na pinagsama-sama, haluin niyo mabuti, i-gargle niyo po yan sa umaga at bago po tayo makakatulog ay maganda po mainam na antibacteria or antimicrobial na makakatulong para mas mabilis maayos yung ating lalamunan. Pwede po kayo magpakulo sa isang kaserola ng tubig and then lagyan nyo po ng asin. So gumamit kayo po ng tuwalya or isang malinis na bimpo na pwede po kayo ay tumapat sa steam. Makakatulong po ito sa mga lining ng ating lalamunan, sa ating po mga mucus para po mabawasan. Lalo na kung iyan po ay meron ng inilalabas ng mga plema or di kaya ay konting pananakit ng ating lalamunan. At siyempre, kailangan po nating magpahinga, lalo na po paulit-ulit na po ang ating sore throat para po yan ay makarecover at makabalik ang tamang gawain at maiwasan po ang mas malalang respiratory issue. Pero kung ilang araw na at hindi po nawawala ang sintomas, mas maigi po na magpakonsulta or magpa-check po tayo sa pinakamalapit na ospital dahil baka may ibang sakit na po tayo at hindi lamang simpleng sore throat or baka may iba tayong problema sa ating lalamunan. Sana ay may natutunan kayong simple tips ngayong umaga. And for more natural tips, stay tuned dahil natural is beautiful only here at Naturally Yours. Napakahalaga talaga na nagkakaroon tayo ng mga ilang kaalaman, lalo't pagdating sa pangangalaga ng ating kalusugan, because it's important to prioritize early prevention. It is a key to avoid complications. And that brings us to the end of today's enlightening episode. Thank you for tuning in. At ako at ang aming pong laging dasal sa lahat ng may mga pinagdadaanan, lalo na po sa kanilang mga kalusugan. May God bring healing and guidance to each one of you, mga kasambahay. Always remember, early detection saves lives. Make your health a priority. But before we end, take a moment to watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. Ang menorrhagia, old term na yan. Dati, nung few years back, ang menorrhagia, ang ibig sabihin nun, malakas ka mag-mens or mahaba. Ngayon, may bago ng definition ang menorrhagia. Ang tawag nila HMB, meaning heavy menstrual bleeding. At yan po mga kasambahay ang aabangan natin sa susunod na linggo. As we come to the end of today's episode, we want to express our heartfelt gratitude to all our viewers for their unwavering support. Thank you for tuning in, and we hope you found this episode informative and helpful. And I would like to greet ang ating Kuya Daniel Razon na walang sawang sumusuporta sa mga adhikaing serbisyo publiko. At syempre po ang BMPI's General Manager Mr. J. Eusebio. May God always protect you both and grant you a healthy life. Syempre, binabati ko yung aking kambal. Ako si Iyo and si Iya, hello. And syempre si EJ and si Doc Alain. And syempre, ating mga pasyente sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. And syempre sa inyo po mga kasambay, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Doctors on TV. And please like and follow my Facebook page. Just type on Facebook search box, Dr. Sara Barba Cabudil. We hope you found this discussion informative, empowering, and inspiring. Remember to follow us on social media for updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba Cabudil. Let's make it a habit to learn about good health, only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart. Located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City.
We would like to thank Adlaon Optical, located at Grand Floor Super 8 Warehouse Poblacion, Bariwag, Bulacan, 0922-878-5911, and second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Asian Breast Center is the premier healthcare facility dedicated to breast health and wellness. It specializes in breast cancer diagnostics, treatments, and disease management, offering state-of-the-art technologies in treatment guided by American standards and guidelines. Visit their Facebook page at facebook.com/Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center is located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m., except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. Breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barbaca Bodil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Dr. Sara Barbaca Bodil would like to express her gratitude to Medical Depot, healthy num-num food. Where we go.